Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Si Giannis Antetokounmpo at ang Greece ay malinis na 3-0 ang record sa 2025 Eurobasket at mamaya ay makakaharap nila ang bansang Bosnia and Herzegovina na may isang panalo pa lamang sa tournament na ito. Ang bansang to ay pinapangunahan ng NBA player Jusuf Nurkic na tila ba nag-iwan pa ng patutsada kay Giannis. Mahina nga daw ito sa mga certain defense. Ipersa lang nga daw ito na tumira sa labas at ihinto ang mga transition plays. Hisak umano sa mga ganong klase ng depensa pagdating sa Eurobasket at hindi lang naman siya ang kailangan isipin sa team ng Greece. Well mga kaibigan, hindi ko nga tiyak kung ito ba ang tamang strategy laban sa team na nag-iinit ngayon at kay Giannis na napaka-competitive din. Si Giannis nga ay may 8 straight 25-point games na sa Eurobasket. So hindi ko nga alam kung ano ba ang pinagsasabi ni Nurkic na nahihirapan umano ito. Kaya naman magiging kabang-abang nga kung anong klaseng performance ba ang ipapakita ni Giannis laban sa bansang to. 8 PM Philippine time mga kaibigan ng game. Ilang puntos ba sa palagay niyong ibubuhos ng 2-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo kay Jusuf Nurkic matapos ang mga statement na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama at sa San Antonio Spurs. Sa ngayon ay naglalaro siya ng center position para sa Spurs. Subalit tingnan natin ang OKC Thunder. Noong unang taon ni Chet Holmgren ay naglaro siya ng center position para sa OKC. Ganun pa man sa series kontra kay Daniel Gafford at Derek Lively at sa Dallas Mavericks, mabilis na napagtanto ng OKC na hindi sila magkakampyon kung mananatili sa center position si Chet Holmgren. Kaya naman ang ginawa nila ay nilipat nila si Chet sa power forward at kinuha nila si Isaiah Hartenstein mula sa free agency na isang legit center. What if sundan nga ng San Antonio Spurs ang formula na ito? Dahil oo, magaling na shot blocker si Wemby. Subalit ang kanyang laro o ang kanyang style of play nga ay mala stretch 4 dahil panay tira nga siya sa labas at kapag ginagawa na ito ay wala ng big man na naiiwan sa pinta para makipag-agawan ng rebound. At kahit nasa pinta man siya ay hindi naman siya yung tipo ng player na makikipag-agawan talaga sa mga rebound at makikipagpisikalan sa mga big man. Subalit imagine kung ilalagay mo siya sa role ni Chet Holmgren o Anthony Davis sa Lakers long championship run nila sa bubble, kung saan may center sila na talagang hahabulin ng mga rebound at magiging main defender ng ibang mga big man, habang si Wemby nga ay pwedeng maging help defender dahil sa haba ng kanyang wingspan ay kayang-kaya niyang depensahan ng multiple players at the same time as a help defender. Sa pagguha nga ng San Antonio Spurs kay Luke Kornet ngayong free agency ay posibleng eksperimentohan nga nilang ideya na ito at kapag naging matagumpay ito ay asahan na kukuha sila ng starting caliber center para ilipat si Wemby sa power forward position tulad lamang ni Chet Holmgren. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay mas babagay si Wemby bilang power forward?